Nakabusangot ang mukha ni Pia sa harapan ng malaking gate kung saan siya pinapupunta na kanyang best friend na si Antonia. Tinawagan niya ito at sinabi ang kanyang problema. Tamang-tama naman at naghahanap daw ng cook ang pinsan ni Antonia. Kaya siya ang inirekomenda ng kaibigan. Ngayong araw nga magsisimula ang paninilbihan ni Pia sa bahay ng mga kardinal. Pinagbuksan siya ng gate ng isang may edad ng babae. Magandang umaga po. Ako nga po pala si Pia Sarmiento, yung new cook po. Nakangiting pakilala ni Pia sa ginang. Ah, oo. Ikaw yung inirekomenda ni Antonia na maging cook ng pinsan niya. Halika iha, pasok ka sa loob. Aya ng matanda sa kanya. Pumasok naman si Pia at sabay na silang naglakad ng ginang papasok sa malapalasyong bahay ng pamilya kardinal. Salamat po. Walang anuman iha. Huwag kang magtataka kung wala kang makikitang kasama mo ha. Tayong dalawa lang ang katulong dito at tanging si Sir Anthony lang ang kasama natin dito sa bahay. Po, nasan po mga magulang niya at bakit tayong dalawa lang ang katulong niya? Independent siya at nasa Davao ang mga magulang niya. Ayaw ni Sir Anthony ng maraming tao. Mailap siyang bata, iha. Kaya sana, kung makakasalubong mo siya, ay yumuko ka na lang. Huwag na huwag kang titingin sa mga mata niya. Bakit naman po? May sore eyes po ba siya? Nagtataka na tanong ni Pia sa ginang. Mahina namang natawa ang ginang sa sinabi niya. Mapagbiro ka pala, Pia. Wala siyang sore eyes, pero huwag kang mag-alala at malalaman mo mamaya ang mga rules ng bahay na ito. May rules po? Grabe naman. Tayong dalawa na nga lang katulong tapos may rules pa. Ganyan talaga sa bahay na ito, Pia. At sana, magtagal ka. Magtatagal talaga ako dahil naglayas ako sa bahay namin, manang. Pabulong na wika ni Pia. May sinasabi ka, iha? Po, wala po. Ano nga po palang itatawag ko sa inyo? Aling Lorena ang tawag nila sa akin dito. Okay po, Aling Lorena. Ihahatid na muna kita sa silid mo, Pia. Ayusin mo muna ang mga gamit mo. Mamayang 10:00 ay bumaba ka sa kusina dahil ipaghahanda mo ng lunch si Sir Anthony. Maliwanag ba? Yes po, Aling Lorena. Nang makarating sila sa ikalawang palapag ng bahay, ay agad itinuro ni Aling Lorena ang kanyang magiging silid. Ito ang iyong magiging silid, Pia. Sa kabila niyan ay silid ni Sir Anthony. At ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang maingay. Gusto niyang tahimik parati ang kanyang paligid. Maliwanag ba? Paalala ni Aling Lorena sa kanya. Maliwanag po, Aling Lorena. Maraming salamat po. Pasok na po ako. O siya, bababa na ako at kailangan ko pang maglinis muna. Ayaw ni Sir na maalikabok ang bahay niya. Paalam ni Aling Lorena sa dalaga. Tumangulang si Pia at pumasok na sa loob ng kanyang magiging silid. Inilagay niya sa ibabaw ng kama ang kanyang dalang bag at pasalampak na umupo sa kama. Please be good to me, my new job. At sana lang hindi ako mahanap ng kapatid ko rito. Nakakainis na siya. Kausap ni Pia sa kanyang sarili. Dahil sa away ni Pia at ng kanyang kapatid, kaya lumayas siya sa kanilang bahay. Naiinis siya sa Kuya Pen niya dahil nakikialam ito sa buhay niya. He's so strict pagdating sa mga lalaking nanliligaw sa kanya, kaya sa edad na 26 ay single pa rin siya. Yun pala ay may hidden agenda ang kapatid sa kanya. He wants her to marry his business partner's son. Nalabis niyang tinutulan dahil pakiramdam ni Pia ay ibinebenta na rin siya ni Pen sa kung sino. Napabuntong hininga na lamang siya nang maisip ang kapatid na istrikto. Wala siyang pakailam kahit paiwan niya ang marangyang buhay. Basta ang mahalaga ay maisalba niya ang sarili sa gusto ni Pen. Kinuha niya ang kanyang phone at hinanap ang number ni Antonia. Isinulat niya ang numero ng kaibigan sa isang papel. She will change her number. Mas mabuti na yung walang mangungulit sa kanya habang nandito siya sa bahay ng pinsan ng kanyang best friend. Nang may pasok ang bagong SIM card sa kanyang cellphone, ay mabilis niyang tinawagan si Antonia. Gusto niyang ipaalam dito na safe siyang nakarating sa bahay ng pinsan nito. 3 ring ang hinintay ni Pia bago sinagot ng kaibigan ang kanyang tawag. Hello, bestie. Si Pia to.
I'm here na sa house ng cousin mo. Imporma kaagad niya kay Antonia. Oh, Pia, ikaw pala yan. That's good to hear. So, how does Kuya Anthony treat you? Tanong kaagad ni Antonia sa kaibigan. Hindi pa naman kami nakikita ng pinsan mo. Bakit, Antonia? Masama ba ang kuya mo? Or worst, is he a killer? Oh my gosh! Hoy, grabe naman tong makapagsalita sa pinsan ko. Killer ka dyan. Hindi he's good naman, but he's very strict and cold. Kaya sana, pagpasensyahan mo lang siya kapag minsan magsusungit siya. Minsan lang, Antonia. Sigurado ka ha? Lagot ka sa akin kapag panay ang sungit niya sa akin. Malakas na tumawa si Antonia sa kabilang linya. Napasimangot naman si Pia. Antonia naman! Alam mo namang umalis ako sa bahay dahil sa pagiging istrikto ni Kuya at sobrang sungit. Tapos, itatapon mo rin pala ako sa kalahi ng kapatid ko. Bakit hindi mo pa tinungin ang pinsan ko, Pia? May bahid na kaseryosohan sa boses ni Antonia nang sabihin niyon. Sandali namang natahimik si Pia. Pinoproseso ang sinabi ng kanyang kaibigan. Anong ibig mong sabihin, Antonia? Make him fall in love with you, Pia. Anong tatawag ko sa'yo? Si Cupido na. It's easy to say, but hard to do. Kaya wag ako, Antonia, ha? Bakit? Naghahanap ka rin naman ng lalaking mamahalin mo, hindi ba? Bakit hindi na lang ang pinsan ko? Para best friends forever na tayo. Tigilan mo nga ako. Hindi ko pa nga nakikita ang pinsan mo rito. Tapos kung makareto ka sa kanya, wagas. Siyempre, pinsan ko yun eh. At saka, gwapo naman si Kuya Anthony Hindi masasayang ang lahi namin. Hoy, bruha ka. What do you think of my face? Pangit? Wala akong sinabing ganyan Ikaw ang may sabi niyan, Pia. O siya, sige na. Magpahinga ka muna at baka isaba ka kagad ni Aling Lorena sa trabaho dyan. Okay, bestie. Bye-bye. Bye. Basta yung suggestion ko sa'yo Don't forget, make him fall in love with you. Bye! Paalam ni Antonia sa kaibigan sabay putol ng tawag. Napailing na lang at napabuntong hininga si Pia sa mga sinabi ni Antonia. Inayos niya ang lahat ng kanyang gamit sa cabinet. At nang matapos ay nag-alarm siya. Saglit muna siyang magpapahinga bago sumabak sa trabaho mamaya. Samantala, napahilot si Anthony sa kanyang noo. Halos palpak ang ginagawa ng kanyang secretary. Hindi na niya mabilang pa kung ilang beses na siyang nagpalit ng sekretarya. Isinuot niya ang kanyang sunglasses. Ayaw niyang nakikita ng lahat ang kanyang mga mata. He has a heterochromia. Genetic condition daw yun, sabi ng doktor. Hindi naman nakakahawa ito at hindi rin sakit ang magkaroon ng ganitong uri ng mga mata. Hindi rin ito kailangan ng treatment. Gayunpaman ay naging dahilan ng kondisyon na yun ni Anthony para maging mailap siya sa mga tao. Magkaiba kasi ang kulay ng kanyang mga mata. Sa left eye niya ay kulay blue at sa right eye naman niya ay kulay green. His parents told him na okay lang naman daw na ipakita ang kanyang mga mata. Wala namang masama doon. Dapat pa nga ay maging proud siya kasi rare lang ang ganitong klase ng mga mata. But he's afraid to be bullied by the people around him. Naranasan niya na yon when he's in elementary. Kaya simula nun na nagkatrauma na siya. Ayaw na niyang ipakita sa buong mundo ang magkaibang kulay ng kanyang mga mata. Gayunpaman ay hindi naging hadlang kay Anthony ang patakbuhin ng kanilang family business. CEO si Anthony ng Cardinal Real Estate Company. Marami rin silang condominium at apartments sa Maynila at Davao. Janice, come here. Tawag ni Anthony sa kanyang sekretarya gamit ang intercom. Mabilis namang pumasok si Janice sa office ng amo. Sir, may kailangan po ba kayo? Tanong agad ng babae. Are you doing your job right, Miss Janice? Malamig ang boses niyang tanong sa sekretary. Yes, sir. Kung ganun, bakit mali-mali ang mga report na pinasam sa akin? Here, ayusin mo yan. Kung hindi mo yun maaayos within 24 hours, you are fired. What? Pero sir... No buts, Miss Janice. You may go. Walang nagawa ang babae kundi ang lumabas ng office ni Anthony. Naisip ni Anthony na mukhang mawawalan na naman siya ng empleyado. Well,
Hindi na yun bago pa sa kanya. Istrikto siya at ayaw niya sa lahat ay yung nagkakamali at hindi maayos ang trabaho. Kaya ang iba sa mga nakakakilala sa kanya at mga empleyado niya ay ilag sa kanya, except for his family. Very supportive ang mga ito sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Anthony bago ito nagsimulang magtrabaho ulit. Sa mansyon naman ni Anthony, pinatay ni Pia ang kanyang cellphone nang mag-alarm yun. Mabilis siyang bumangon at inayos muna ang sarili. Kahit sa kusina ang trabaho niya, ay gusto pa rin niyang maging maganda. Bumaba na siya at hinanap ang kusina. Mabilis naman niya yung nakita at nadatnan niya roon si Aling Lorena. Hi, Aling Lorena! Bati ka agad ni Pia sa ginang. Oh, nandiyan ka na pala, Pia. Halika na at simulan mo na ang paghahanda ng lulutuin mo para kay Sir Anthony. Ihahatid mo pa ito sa office niya mamaya. Imporma ni Aling Lorena sa dalaga. Po? Ako po maghahatid ng pagkain niya? Bakit hindi na lang po ikaw? Pia, kasama sa trabaho mo ang hatiran ng lunch si Sir Anthony. Sa breakfast at sa dinner ay dito siya sa bahay kumakain. Pero pagdating ng lunchtime, ikaw ang maghahatid sa kanya sa opisina. Ayaw kasi ni Sir kumain sa mga restaurant, kaya nga kumuha siya ng personal cook niya. Napabuga ng hangin si Pia. Hindi siya sinabihan ni Antonia na magpapahatid pa pala ang pinsan nito ng pagkain sa office nito. Para lang itong isang estudyante. Hay, ang iniisip niya ay baka makita siya ng kanyang Kuya Pen kapag lumabas siya ng mansyon. Pero bahala na nga, kaysa naman wala siyang trabaho. Sige po. Ano po palang lulutuin ko para sa kanya, Aling Lorena? Ikaw, ano bang specialty mo? For lunch, miswa con bangus bolo-bola at crispy calamares po. For the side dish, egg roll na lang para madali. At gagawa na lang ako ng fruit shake para sa kanya. Ano sa tingin niyo, Aling Lorena? Magugustuhan kaya ni Sir Anthony ang lulutuin ko? Hindi naman yan mapili sa pagkain. Kaya approve na yan sigurado. Sige na. Magsimula ka ng magluto para mabilis kang makarating sa office niya mamaya. May sasakyan po ba na pwede kong magamit? Meron naman. Nasa garahe ang mga sasakyan. Ibibigay ko na lang sa'yo mamaya ang susi. Marunong ka naman daw magmaneho, sabi ni Antonia, hindi ba? Opo. Kasama raw po yun sa qualification sabi ni Antonia. Nagtitipid po ba si Sir sa pinapasahod, Aling Lorena? Diyos kang bata ka? Hindi yun. Sadya lamang ayaw niya ng maraming tauhan. May mga on-call driver naman siya saka iba pang mga on-call tagalinis dito. Isang tawag lamang niya sa agency, narito na agad ang kailangan niyang mga tao para tulungan ako dito. O kaya, kapag kailangan niya ng driver, tumatawag lang siya roon. Kamag-anak naman niyang may-ari ng agency kaya tiwala siya. Akala ko po cost-cutting siya. Sige po, salamat. Magluluto na po ako. Nakapagluto na naman ng kanin si Aling Lorena, kaya ulam na lang ang lulutuin niya. Nagsimula nang ihanda ni Pia ang mga ingredient ng lulutuin niya. Mabuti na lang at kumpleto sa sahog ang kusina ng binata. Mukhang hindi nga ito kumakain sa labas dahil punong-puno ng laman ang fridge nito. Inuna niya ang mabilis na maluto at huli ang miswa con bangus bola-bola. Nang maihanda na niyang lahat, ay saka pa nag-shake ng mangga si Pia. Inayos niya sa lunchbox ang kanyang mga niluto. Inilagay naman niya sa tumbler ang mango shake. Umakyat muna sa itaas si Pia para magbihis. Pawisan na kasi siya at ayaw naman niyang mga moy pawis sa harapan ng kanyang boss. Balita pa naman niya kay Antonia ay sosyali ng opisina ng lalaki. Ano kayang magandang isuot ngayon? Dress kaya o t-shirt and pants? Nalilito niyang pagpili sa damit na susuotin. Kung dress, baka mapagkamalan niya akong maniligaw niya. Kung pants naman at t-shirt, very simple naman yun. Alam nga namang magsuot ako ng apron para malaman niyang cook niya ako. Wika ni Pia sa sarili habang nakatingin sa salamin. Sa huli, ay napili niyang magsuot ng crop top na kulay itim na tinernohan niya ng kulay itim din na trouser. Sinuklay niya ang buhok at itinali pataas. Naglagay siya ng facial cream sa kanyang muka. Simpleng makeup lang ang ginawa niya. Nag-spray siya ng perfume. Inabot niya ang kanyang sunglasses at isinuot iyon. Flat shoes lang ang suot niya na kulay puti. Isinabit niya ang kanyang sling bag sa kanyang braso
at tuluyan ng lumabas sa kanyang inuukupang silid. Aling Lorena, aalis na po ako. Ang susi po ng sasakyan? Tanong ni Pia sa ginang nang makarating siya sa kusina para kunin ang lunchbox ni Anthony. Aba, at para kang girlfriend na dadalaw kay Sara. Kayo naman, Aling Lorena, ng bola pa. Maganda ka naman sadya, Pia. Tingin ko ay mabibighanan sa iyo ang mga tao roon sa opisina. Siya, ito na ang susi. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Bilin sa kanya ni Aling Lorena. Maraming salamat po. Don't worry, maingat po akong mag-drive. O siya, sige. Bilisan mo na para makarating ka ng maaga sa opisina at baka gutom na si Sir Anthony. Baka mainip pati yun. Bakit po? Istrikto rin po ba siya sa oras? Oo. Bata pa lang yun ay time conscious na. Ayaw niya sa mga late dumating. Dapat ko pala siyang bigyan ng watch award. Sige na po at aalis na ako. Sige. Alam mo naman ang address na binigay ko sa'yo. Bye na. Kumaway pa si Aling Lorena kay Pia. Nagmamaneho na ang dalaga papunta sa office ni Sir Anthony. May ID card na ibinigay sa kanya si Aling Lorena kanina. Yun daw ang ipapakita niya sa security guard para makapasok siya sa building. Pagdating sa address ay pinark muna ni Pia ang sasakyan sa parking lot bago tinungo ang entrance ng building. Confident at parang isang modelo na naglalakad si Pia papasok sa building na pagmamayari ng pamilya ni Anthony. She has a beautiful body. Matangkad siya. May maputi at makinis din siyang balat, kaya naman agaw pansin talaga siya sa mga nadadaanan niya. Ngumiti si Pia nang makita ang security guard na nakatitig sa kanya. Hi, I am Pia Sarmiento. Pupuntahan ko si Anthony Cardinal. Nagdala ako ng lunch for him kasi I am his... Pasok na po kayo, ma'am. Putol ng gwardya sa sinabi ni Pia. Tumaas lang ang kilay ng dalaga. Nagtataka man sa inasal ng gwardya, ay nagpasalamat na rin siya rito. Hindi niya kailangan pang ipakita ang card na hawak para papasukan siya nito. Thank you. You're welcome po, ma'am. Sa VIP elevator po kayo sumakay. Okay. Sa VIP elevator nga sumakay si Pia. Mas mabuti yon dahil wala siyang kasama sa loob at malaya niyang makikita ang refleksyon niya sa dingdingan ng elevator. Papasa na talaga akong model, oh. Ang layo ko ngayon sa pagiging kuko kanina. But I love cooking. Mas gusto kong amoy ng kusina kesang rumampa. So, carry bells lang, Pia. Napapangiting wika ni Pia sa sarili. Agad siyang lumabas nang bumukas ng elevator. Nakita kagad ni Pia ang secretary ni Anthony. Hi, nasa loob ba si Anthony? Formal niyang tanong sa babae. Nagangat ito ng tingin sa kanya. Saglit pa itong natulala nang matitigan siya. Ano pong kailangan nila, ma'am? Dala ko ang kanyang lunch. Ihahatid ko sana. By the way, I am Pia, Ma'am Pia, pasok na po kayo sa loob. Nandun po si Sir Anthony. Putol ng babae sa sinasabi niya. Kumunot ang noo ni Pia. Bakit ba sa tubing nagpapakilala ko ay parati nilang pinuputol ang aking sinasabi? May mali ba? Sasabihin ko lang naman na I'm his personal cook. Bahala nga sila. Wika na naman ni Pia sa kanyang isip. Sige, thank you. Tanging nasabi ni Pia at hindi na kumatok sa pinto ng office ni Anthony. Binuksan niya iyon at pumasok sa loob. Agad nakita ni Pia ang lalaking naka-all black suit. Tumaas ang kilay ni Pia sa nakatalikod na lalaki. Postura pa lang ng lalaki ay halatang alagang-alaga na sa gym. Kahit na nakasuot ito ng suit, ay hindi makakaila na maganda ang katawan nito. Bodyguard siguro to ni Sir Anthony. Sa loob-loob ni Pia. Tumikim si Pia para maagaw ang atensyon ng lalaki. Nang marinig ni Anthony na may tumikim sa kanyang likuran, ay agad niyang isunuot ang sunglasses niya. Dahan-dahan niyang nilingon ng tao sa likuran niya. Nagulat pa siya nang makita kung gaano kaganda ang babaeng kaharap niya. Para lang itong isang modelo. Nakakamangha ang aking ganda. Saglit na napatulala si Anthony sa babaeng kaharap. At ang puso niya ay parang binundol ng kaba pagkakita pa lang sa magandang dalaga. Hi, bodyguard ka ba ni Sir Anthony? Nakangiting tanong ni Pia sa lalaki. Nang mapagmasdan niya ang itsura ng lalaki, ay gusto na lang tumakbo ni Pia papunta sa lalaki at magpakulong sa mga bisig nito.
Ang macho kasi at ang gwapo, kahit na naka-sunglasses ito sa loob ng opisina. He's handsome. He's like a supermodel o mas tabang sabihin para itong isang Greek god. Bodyguard? I'm not his bodyguard. Malamig ang boses na sagot ni Anthony. Nanuot naman sa tenga ni Pia ang baritono, ngunit malamig na boses ng lalaki. Nasan pala siya? I am Anthony Cardinal. And you are? Oh, napahiyang bigkas ni Pia pero agad ibinawi. Sir Anthony, sorry po. Akala ko kasi bodyguard ka. I didn't know the batang-bata pa pala kayo. I thought kasi nasa late 50s na kayo. Paliwanag ni Pia. Pero sa totoo lang, ay alam naman niyang bata pa si Anthony. Napahiya lang talaga siya sa harap ng lalaki nang sabihin niyang isa itong bodyguard. Malay ba niya? Nakasuit kasi, tapos naka-sunglasses. Wala bang nag-inform sa'yo na wala pa sa 50 ang edad ko? Wala po eh. Pasensya na po. Anyway, let me introduce myself, Sir Anthony. I am Pia Sarmiento, your new cook. New cook? Yung narekomenda ng pinsan kong si Antonia? Yes, that's me. Your one and only sexy and beautiful personal cook, sir. Masiglang sagot niya sa binata na tila namamangha sa kanya. Kung wala lang salamin sa mata si Anthony, ay nasisiguro ni Pia na nakatitig ito sa kanya. Para ka namang hindi cook, Pia. Looks can be deceiving, Sir Anthony. Pero magaling po akong magluto. Ay, nako, munti ko nang makalimutan. Heto na po palang lunch mo. Sabi ni Pia sabay lagay ng lunchbox sa ibabaw ng mesa ng binata. Tinanggal ni Pia ang kanyang sunglasses at isinabit sa suot na crop top. Can you be more formal kung pupunta ka rito, Pia? Look at your outfit. Para ka lang magmomoling. I'm sure pinagtitinginan ka ng mga tao habang papunta dito. Sir Anthony, wala naman po siguro sa usapan na pakikialaman mo ang susuotin ko, hindi po ba? I am your boss. Pupunta ka rito sa building ko nang nakaganyan. Anong iisipin ng mga empleyado ko tungkol sa iyo kapag ganyan ang suot mo parate kapag pupunta ka rito upang ihatid ang lunch ko? Well, for your information, Sir Anthony, wala akong pakialam sa iisipin ng ibang tao. I am your cook. Ang obligasyon ko ay ipagluto kayo at dalhan kayo ng pagkain nyo dito sa opisina nyo para mabusog kayo. Other than that, is wala na akong obligasyon pa. I hope na malinaw po sa ating dalawang sinabi ko. That's why I'm asking you to be more formal. Baka isipin nilang may relasyon tayong dalawa. May relasyon naman talaga tayong dalawa, Sir Anthony. What? Are you out of your mind? Bulalas ni Anthony. Nope. We have this employee-employer relationship, sir. Sige na, kumain na kayo at hihintayin ko pa yung lunchbox na pinaglagyan ng pagkain mo. Mamaya ay mag-iisip pa ako ng iluluto ko para sa inyong dinner. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Anthony bago humakbang at tumupo sa single chair kung saan ito kumakain. Ipaghain mo na ako. Malamig na utos ni Anthony sa dalaga. Tumaas naman ang kilay ni Pia sa sinabi nito. Kung hindi lang dahil boss niya ito at pinsan ni Antonia, ay baka kanina pa niya ito tinarayan. Para pala talaga itong elementary na dinadalhan ng lunch. Pati ba naman paghahayin, hindi pa magawa. Gayunpaman, ay hinanda na rin ni Pia ang pagkain ng pinata sa pahabang mesa. Nang maayos na niya ang paglagay ng pagkain, ay lumayo na siya para bigyan ng privacy ang binata. Kumain na po kayo, Sir Anthony. Sabi ni Pia sa lalaki na sinunod naman ito. Nagsisimula ng kumain si Anthony, ngunit hindi man lang nito tinanggal ang suot na sunglasses. He's weird. Sabi ni Pia sa sarili habang panakaw na sinusulya pa ng binata. Nasa other side siya ng opisina at pakunwaring nagkakalikot ng cellphone sa isang couch roon. Don't look at me like that, Pia. Like what, sir? Like I'm a weird person that you ever met. Nabigla si Pia dahil ramdam pala nito na pinapanood niya ito. Nag-iwas siya ng tingin dahil tama naman ito. Naisip nga niya na isa itong weird. I'm sorry, sir. Hihintayin ko na lang kayo sa labas ng office nyo. Wag na. Maupo ka na lang muna dyan sa sofa at hintayin mo na akong matapos ng pagkain. And I don't mind kung iniisip mong isa kong weird. Sanay naman na ako. Nahimigan ni Pia ang lungkot sa boses ni Anthony
kaya nakaramdam siya ng guilt sa iniisip niya tungkol dito. I'm sorry. Tanging nasabi ni Pia kay Anthony. It's okay. Kagaya ng sabi ko, sanay na ako. Pagkatapos yung sabihin ni Anthony, ay nagsimula na ito muling kumain. Hindi na rin umimik pa si Pia. Minsanan niyang tinitingnan pa rin si Anthony habang kumakain at masasabi niyang ang lakas nitong kumain o sadyang masarap lang ang kanyang luto kaya napalakas ang kain nito. Nang maalala ang sinabi ng binata kanina, ay bigla na lang umukulkil sa utak ni Pia ang sinabi ni Antonia sa kanya. Make him fall in love with you. Hindi alam ni Pia kung bakit nasabi yun ng kaibigan. Dahil ba sa pagiging weird ang pinsan nito? Pero in fairness, ay gwapo nga ito. I'm done. Nagulat si Pia nang magsalita si Anthony. Umulik kaagad ang diliwan niya nang marinig ang boses nito. Agad na tumayo si Pia at lumapit sa kinauupuan ni Anthony. So, how's the food, sir? Tanong ni Pia sa binata. Gusto niyang malaman kung masarap ba ang luto niya o hindi. Hindi siya matatawag na magaling na chef kung hindi masarap ang mga luto niya. Masasarap lahat ng luto mo. I can say that you're a good cook. Thank you for your compliment, sir. May gusto ka bang ipaluto ng merienda para mamaya, sir? Kahit ano na lang. Baka maaga akong umuwi mamaya. So, prepare my dinner before 6 p.m., okay? Noted, sir. And for the last time, please, magsuot ka ng formal na damit bukas. Not like that. Pagpipiestahan ka ng mga empleyado ko rito, okay? As I said earlier, sir, I don't care about them. Nare-respeto kita kasi boss kita, but I'm sorry. Hindi mo ko madidiktahan sa fashion style ko. Pagkatapos yung sabihin ni Pia, ay sinimulan na niyang ligpitin ang kinainan ni Anthony. Alis na po ko, sir. Paalam ni Pia sa boss nang matapos siya sa pagliligpit. Just Anthony. Napalingon si Pia nang marinig ang sinabi ni Anthony. Pardon, sir? I said, just call me Anthony. As you wish, and just call me Pia. Bye. Muling natigilan si Pia dahil sa tinawag ng binata sa kanya. What, Anthony? I said, I want to call you Pai. And why is that? Hindi nagsalita si Anthony. Tumayo lang ito at bumalik sa swivel chair nito, ni hindi man lang sinagot ang tanong ni Pia. Hindi na lang pinansin ni Pia ang sinabi ni Anthony. Baka kasi namali lang siya ng dinig. Hindi na nilingon ni Pia ang lalaki nang tuluyan na siyang lumabas ng opisina nito. Nang tuluyan nang umalis si Pia, ay saka palang tinanggal ni Anthony ang suot ng sunglasses. Sa lahat ng babae, ay iba ang nararamdaman ni Anthony para kay Pia. She's beautiful. No cut that. She's undeniably gorgeous. What did you do to me, Pia? My sweet pie. Nangingiti na bulong ni Anthony sa sarili habang iniisip si Pia. Naging mabilis lang ang oras at ngayon nga ay 4:00 na ng hapon. Nagkukumahog ng uwi ng bahay si Anthony para makita si Pia. Noon ay 5:00 siya kung umuwi sa bahay. Pero nang makita niya si Pia kanina, ay parang atat na siyang umuwi at makita muli ang babae. Para akong isang magiting na asawa at si Pia naman ay ang aking may bahay. Kausap niya sa sarili. Ngunit nang makita niya ang magkaibang kulay ng mga mata sa harapan ng salamin, ay biglang pinanghinaan ng loob si Anthony. Pagak siyang natawa. Walang sino man ang tatanggap sa ganitong itsura. Gwapo siya, ngunit paano ang magkaibang kulay ng mga mata niya? Matatanggap kaya ni Pia? Kaya imbes na umuwi ng maaga, ay naisipan na lang niya mag-overtime na muna sa kanyang opisina. Pinagandaan namang mabuti ni Pia ang dinner ngayong gabi para kay Anthony. Ngunit mag-aalas 9 na ng gabi, ay hindi pa rin umuwi si Anthony. Dahil sa inip at inis, kaya iniligpit na lang ni Pia ang mga pagkain na niluto niya. Inilagay niya iyon sa ref. Mabuti na lang at pinauna na niyang pakainin si Aling Lorena. Nasaan ka na ba kasi, Anthony? Ang sabi mo kanina, maaga kang uuwi. Nakakainis ka naman, in Janeiro. Kausap ni Pia sa sarili. Kanina, niyaya siya ni Aling Lorena na kumain.
Ngunit tinanggihan niya ito dahil gusto niyang makita muna ang reaksyon ni Anthony sa mga niluto niyang pagkain. Ang ending, siya ang gutom ngayon at nawalan pa siya ng ganang kumain. Umakyat si Pia sa itaas at naligo na lang muna. Nanlalagkit kasi ang katawan niya at hindi talaga siya nakakatulog kapag hindi siya nakaligo. Patapos na si Pia sa routine niya nang marinig niya ang busina ng sasakyan. Dahil maaga nang tulog si Aling Lorena, ay siya ang magbubukas ng gate para kay Anthony. At dahil sa pagmamadali niya na makita ang binata, ay nakalimutan niyang isang manipis na nighties lang ang suot niya at wala pa siyang suot na bra. Lagot ka sa akin, Anthony. Pinagluto mo ko ng maaga tapos late ka palang uuwi. Nakapasok na ang sasakyan ni Anthony at isinara na ni Pia ang gate. Siniguro niyang nakalaki yon. Lumabas ng sasakyan si Anthony. Medyo nahihilo ito. Nakainom kasi ito. Konti lang naman, pero nahihilo pa rin ito. Anthony, bakit ngayon ka lang? Sabi mo maaga kang uuwi. Bungad kaagad ni Pia sa lalaki. Para itong asawa ng binata kung magtanong. I am your boss, kaya wala kang pakialam kung anong oras ako uuwi. Pero sinabi mong uuwi ka ng maaga. And so, ang trabaho mo lang diba ay magluto para sa akin? Kainin ko man ang luto mo o hindi, wala ka ng pakialam doon. Naamoy ni Pia ang alak sa hininga ni Anthony. Are you drunk? Nagmamaneho ka habang nakainom? Are you out of your mind, Anthony? Pia, look, you're just my personal cook. Hindi kita asawa para sawayin ako sa mga ginagawa ko. I'm tired kaya matutulog na ako. Matulog ka na rin. Sandaling natahimik si Pia sa sinabi ni Anthony. May tama naman ito, pero nag-aalala pa rin siya para sa lalaki. Hindi ka ba muna kakain? Mahinang tanong ni Pia kay Anthony. Kumain na ako. Malamig nitong sagot. Medyo nasaktan si Pia sa sagot nito. Kakakilala pa lang nila, pero bakit parang ang lalim na ng nararamdaman niya para kay Anthony? She can't understand herself. Para bang ang bilis lang ng mga pangyayari. Inis na inis siya sa Kuya Pen niya na ipapaksal siya sa stranger. Pero bakit kay Anthony? Kakikilala pa lang niya ay parang ang bilis agad niyang nagkaroon ng pagtingin dito. Nag-effort pa naman ako magluto ng masarap para sa'yo. Then, thank you sa effort mo, Pia. Ganyan lang kadali sa iyong sabihin yan. Then what do you want me to do? Hindi kaagad nakapagsalita si Pia sa tanong ni Anthony. Bigla namang umukilkil sa isipan niya ang sinabi ng kaibigan. Make him fall in love with her. Pinuno ni Pia ng tapang ang kanyang loob at hinarap si Anthony. Kiss me. Malakas ang loob niyang sabi dito. Sinaniban yata siya ng malandi na kaluluwa at bigla niya yung nasabi. Marahas na napalingon si Anthony nang marinig ang sinabi niya. Gusto nitong makasigurado kung tama nga ba ang narinig nito. Lumapit si Pia at hinarap ang lalaki. Suot pa rin ni Anthony ang glasses nito, ngunit walang pakailam doon si Pia. Ang sabi ko, halikan mo ko, Anthony. Nagluto ko para sa'yo, para matuwa ka. Ni hindi pa nga ako kumakain dahil hinihintay kita. Gusto kong ikaw ang unang makatikim ng luto ko. But you failed me, so kiss me para gumaan ang loob ko. At dahil lang hindi ako ang unang makakatikim ng luto mo, ay gusto mong halikan kita? Huh, are you crazy, Pia? Lasing ka ba? Baliw na kung baliw. At kung ayaw mong halikan ako, pues, ako nga halik sa'yo. What? Hindi na natapos pa ni Anthony ang sasabihin dahil inilapat na ni Pia ang labi niya sa labi ng lalaki. Dahil matangkad si Anthony, kaya kailangan pang tumingkayad ni Pia upang maabot ang labi ng lalaki. Ipinulupot niya ang kanyang dalawang braso sa leeg ni Anthony. Dahil nagulat si Anthony sa ginawa ni Pia, ay hindi kaagad ito nakahuma. Ngunit kalaunan ay nagpatupok na rin ito sa apoy na hatid ng mga halik ni Pia. Nang kapusin ng hangin ng dalawa, ay saka pa lamang naghiwalay ang kanilang mga labi. Labis-labis ang kaba sa puso ni Pia. Ngunit ang kabang nararamdaman niya ay hindi dahil sa takot. Kabaligtaran niyon. Kasiyahan ang dulot ng pagbilis ng puso niya. Tiningnan ni Pia si Anthony. Naiintriga siya sa mga mata nito.
Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Can I see your eyes, Anthony? Masuyo at puno ng lambing ang boses na tanong ni Pia kay Anthony. Agad na nahawakan ni Anthony ang kamay ni Pia na humahaplos sa pisngi nito. Hindi pwede. Matatakot ka lang. At isa pa, may consequences ang sino mang makakakita sa aking mga mata, Pia. At ano naman ang magiging consequences ko kung sakali? Magiging alipin kita sa loob ng 3 buwan. Alipin mo sa loob ng 3 buwan? Mukhang gusto ko yan. Ano bang klaseng pangaalipin? Pia. Call me Pai, Anthony. Tawagin mo ko sa pangalang gusto mong itawag sa akin. Nahihibang ka na. Pumasok na tayo sa kwarto. Gusto mo bang magsiping na tayo? Frustrated na napahila mo si Anthony sa muka dahil sa kakulitan ni Pia. No, Pia. I mean, papasok na ako sa kwarto at ikaw naman ay sa kwarto mo. It's getting late. Ganun ba? Okay naman sa akin kung sa kwarto mo rin ako papasok. Baliw ka na. Matulog ka na. Siguro nga'y nahihibang na ako pero gusto ko ang pakiramdam na ito, Anthony. Pero sana, pagbigyan mo kong makita ang mga mata mo. Bakit gusto mong makita? Walang espesyal sa mga mata ko, Pia. I told you, call me Pai. Kapag tinawag mo pa akong Pia, hahalikan kita ulit. Wait, let's make a deal. Kapag tinatawag mo akong Pia, makakakuha ka ng isang halik mula sa akin. Marahas na bumuntong hininga si Anthony. Stop this nonsense, Pia. Ginagawa mo komplikado ang lahat. Malamig na sabi ni Anthony sabay talikod kay Pia. Dahil makulit si Pia, ay hinablot niya ang kamay ni Anthony at mabilis na tinanggal ang sunglasses nitong suot. Pia! Malakas na boses na saway ni Anthony nang matanggal ni Pia ang salamin sa mata ng binata. Agad na umuiwas ng tingin si Anthony sa dalaga. Marahan na hinawakan ni Pia ang pisngi ng binata. Look at me, Anthony. Masuyo ang boses niyang sinabi sa lalaki. No, baka pagsisihan mo kapag nakita mo mga mata ko, Pia. I told you to stop, but you don't listen. Try me, Anthony. Katulad ka rin ng iba. Matatakot ka rin sa akin. Then look at me. At sabihin mong katulad nga ako ng ibang tao na matatakot sa'yo. Handa ka bang harapin ang parusa kapag nakita mo ang mga mata ko, ha, Pia? I am willing to be your slave, Anthony. Unti-unting ibinaling ni Anthony ang paningin kay Pia. Are you serious? Tumango ang dalaga. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Nang makita ni Pia ang magkaibang kulay ng mga mata ni Anthony, ay napasinghap siya. Hindi sa takot, kundi sa pagkamangha. Ngayon lang kasi siya nakakita ng isang tao na magkaiba ang kulay ng mga mata. Akala niya ay Photoshop ang ganong klase ng mga mata na nakikita niya sa mga social media. Ngunit meron palang ganon sa totoong buhay. Si Pia, natatakot ka rin sa akin, di ba? May disappointment na wika ni Anthony sa kanya. No, hindi ako natatakot sa'yo o sa magkaibang kulay ng iyong mga mata. I am mesmerized by your beautiful eyes. They are rare and unique, Anthony. I like it. Malamyos ang boses ng wika ni Pia. Napatitig si Anthony sa dalaga. Hindi ito makapaniwala sa reaksyon ni Pia. Sinasabi mo lang yan dahil ayaw mo kong ma-disappoint, Pia. But deep inside, nandidiri ka sa akin o natatakot. Alam kong iniisip mo na hindi ako normal. Kaya ba parating nagsusuot ka ng sunglasses? Dahil ayaw mong ipakita ang mga mata mo? What's wrong with your eyes? Wala akong nakikitang mali sa mga mata mo bukod sa magaganda yang tingnan kahit na magkaibang kulay. Ha? Ganyan din ang sinabi ng dati kong girlfriend sa akin. That my eyes are beautiful and unique. But she dumped me at sumama sa iba. Sa lalaking may normal na kulay ng mga mata. At alam mo ba kung anong sabi nila? Namalas daw ako. Kaya sabihin mo ngayon sa akin kung wala nga bang mali ang pagkakaiba ng kulay ng mga mata ko. And you believe them? Wala ka bang tiwala sa sarili mo, Anthony? Wala. So please, lubayan mo ko. And maybe, this is your last day as my cook.
Marami ka nang alam tungkol sa akin. At ayaw ko ng empleyado nakakita na sa mga mata ko. Hindi ako aalis ng bahay mo, kahit itaboy mo pa ako. At bakit? You're fired. I fired you as my cook, Pia. Mabilis na hinilikan ni Pia ang labi ni Anthony, na ikinagulat naman ng lalaki. Nakakailan na ang babaeng ito ng halik. Ano ba, Pia? Adik ka ba? Bakit ka ba halik ng halik? Gusto ko. Bakit ba? May ngiting sagot niya. At baka nakakalimutan mo, isang tawag ng Pia sa akin ay isang halik din mula sa akin, Anthony. Hindi ako nakikipagbiruan dito. At sa tingin mo nakikipagbiruan ako sa'yo? I'm not. Kung tinatanggal mo na ako bilang tagaluto mo, well, hindi mo naman ako matatanggal bilang alipin mo. Remember, I'm your slave for 3 months. Nakita ko kaya ang mga mata mo. Hindi sumusukong paalala niya sa binata. Napahugot ng hangin sa dibdib si Anthony. Walang magawa sa kakulitan ni Pia. Binabawi ko ng pagiging alipin mo, Pi. Wala nang bawian pa. And I will seal it with the... Ibiniti ni Pia ang sinasabi niya. Kumunot naman ang noo ni Anthony sa pambibiti ni Pia sa kanya. With what? With this. Pagkatapos yung sabihin ni Pia, ay agad siyang tumingkayad upang maabot ang nakaawang na labi ni Anthony. Mabilis lang naman ang ginawang paghalik ni Pia kay Anthony. Good night, Anthony. At kapag gusto mong kumain, ay initin mo na lang sa microwave ang niluto ko. Bili ni Pia kay Anthony na may ngiti sa mga labi. Nagtungo muna siya sa kusina para gumawa ng sandwich at tuminom ng gatas. Tama na lang muna yon panglaman sa kanyang tiyan. Pangiti-ngiti pa siya habang nasa kusina. Masaya sa kapilyahang ginawa kay Anthony. Alam niyang mapapaibig niya ang isang iyon kahit na medyo masungit. Akala ni Pia ay magsisimula na kagad ang pagiging alipin niya. Ngunit, nagkamali siya. Dahil ng umagang iyon, ay sinalubong siya ni Aling Lorena para ibalita na ipinatawag daw si Anthony ng mga magulang nito sa probinsya sa Davao. Nalungkot naman si Pia sa sinabi ni Aling Lorena. Kaya imbes na magluto ay nagmukmok na lang si Pia sa loob ng kanyang silid. Niwala siyang numero ni Anthony para matawagan man lang ito. Nang maisip ni Pia si Antonia, ay mabilis niya itong tinawagan. Hihingi siya ng numero ni Anthony. Isang ring pa lang ay sinagot kaagad ni Antonia ang tawag niya. Oh, anong kailangan mo? Nakilala mo na ba si Kuya Anthony? Ano sa tingin mo? Tila ba hindi humihingi ang tanong ni Antonia sa kanya? Grabe ka naman kung makatanong. Sunod-sunod sadya. Isa-isa lang at mahinang kalaban. Magkwento ka na kasi, dali na. Wait lang naman. Nagkakilala na kami ni Anthony. And he's so hot and handsome. And I like him, Antonia. Bakit hindi mo naman sinabi na may pinsan ka palang gwapo? Ay, sabi ko na nga ba eh. Ang gwapo niya, hindi ba? So, tatanggapin mo ba ang suggestion ko? To make him fall in love with me? Yes, yan nga. Oh, sure. I will make him fall for me harder than you think, Antonia. Na-love at first sight ka sa kanya, no? Yes, and his eyes mesmerized me. Biglang huminto sa pagtili si Antonia sa kabilang linya. Wait, what did you say, Pia? Nakita mo na mga mata ni Kuya Anthony? May halong kaba at pangamba sa boses na tanong ni Antonia. Yes, I saw it, and I fell in love with those eyes, bestie. Bakit? What did he say? I mean, may ginawa ba siya sa'yo? Ginawa? Wala naman siyang ginawa sa akin. Ako nga ang may ginawa sa kanya. Pilyang napangiti si Pia nang maalala ang ginawa niyang paghalik ng ilang beses kay Anthony kagabi. And she loves it. What do you mean ikaw ang may ginawa sa kanya, Piyaya? I kissed him. At dahil nakita ko na ang mga mata niya, guess what? Kung ano ang consequence ang parusa ni Anthony sa akin. Tell me na, dali! I'm going to be his slave for 3 months. Ano? At masaya ka pa talaga, gaga. Of course, I'm happy. Makakasama ko siya sa loob ng 3 buwan at gagawin ko ang lahat para mapaibig ko siya. Actually,
Tinanggal niya na ako kagabi pero hindi ako aalis dito dahil bubunuin ko pa ang 3 months na pagiging alipin niya. Good luck, bestie. Baliw ka talaga. And I hope na mahalin mo rin ang pinsan ko. He's scared to show to the world his unique eyes. Kaya sana, hindi lang to laro para sa'yo, Pia. Kailan ba ako nakipaglaro, Antonia? I like him. I truly do. Bestie, magkaiba ang like at love. Pero sa like mag-uumpisa ang love. Hindi nakaimik si Antonia sa sinabi niya. Anyway, ano palang kailangan mo tumawag ka sa akin? Tanong ni Antonia kay Pia. Gusto ko sanang hingin na number ni Anthony. Wala kasi siya rito. Umalis daw at nagpunta sa Davao. Pinapunta ng parents niya. I will call him sana pero naisip ko na ibigay mo na lang ang address nila sa Davao. Pupuntahan ko na lang siya. What do you think? Ay, nakalimutan kong sabihin sa'yo. August na pala ngayon. And next month ay wedding anniversary ni na Tita Amelia at Tito Fred. Kasi kapag wedding anniversary nila ay 1 buwan si Kuya Anthony sa Davao at si Papa ang sumasalo sa mga naiwan niya sa office. Ano? Ang tagal naman. Bakit hindi man lang niya sinabi sa akin yun? Bigla-bigla na lang siyang umalis nang walang paalam. Nakakainis siya. Bakit? Girlfriend ka na ba niya para magpaalam? Biro ni Antonia. Bestie, sige na. Send me their address at mag-iimpake na ako. Ora mismo lilipad ako papuntang Davao. Hoy bruha, bago ka lumayas ng Manila, kinumusta mo ba muna ang parents mo ha? Hindi. Saka hindi ko muna sila iisipin. May goal pa akong tatapusin. At anong goal naman yan? Ang paibigin si Anthony sa akin. Diba, yun din naman ang gusto mo? Ay, I'm rooting for you, bestie. Sana nga mapag-ibig mo siya. Thank you. Bye, Antonia. I-text mo na sa akin agad ang address nila sa Davao, ha? Paalam ni Pia sa kaibigan. Ilang sandali pa ay tumunog na ang cellphone niya. Indikasyon na may dumating na mensahe. Napangiti siya nang mabasa na iyon na ang address ni na Anthony. My Anthony, here I come. Hintayin mo lang ako at papunta na ako riyan. Guguluhin ko natutulog mong mundo. Nakangiting wika ni Pia sa sarili. Samantala, pagsapit ng hapon ay nasa garden si Anthony. Naroon siya sa mansyon nila sa Davao. Maaga siyang lumipad patungo doon para sa kanyang mga magulang. Sinadya niyang hindi magpaalam kay Pia. Mukha kasing matigas ang ulo ng babaeng iyon. Anak, anong ginagawa mo dyan? Mag-aalas 10 na ng umaga oh. Ayaw mo bang mag-almusal muna? Tanong ng kanyang ina. Kumain naman po ako ng breakfast, mommy. Kaya ayos lang po ako. Magsasalita pa sana si Amelia nang tawagin ito ng katulong. Madam, may naghahanap po kay Sir Anthony. Papasukin ko po ba? Tanong ng kasambahay ng pamilya Kardinal. Sino raw? Anthony! Anthony! I'm here na! Malakas ang boses na sigaw ni Pia mula sa di kalayuan. Nagulat naman si Anthony nang marinig ang boses ng dalaga. Hindi siya makapaniwala na nandito ito ngayon. Anak, kilala mo siya? Ha? Naisagot lang niya sa ina. Anthony, my loves, ikaw talaga nakakatampo ka. Hindi mo man lang sinabi na pupunta ka rito para sa wedding anniversary ng parents mo. Siguro, gusto mo kong surpresahin, no? Malambing na wika ni Pia nang makalapit sabay yakap sa binata. Private plane ang pamilya ni Pia ang sinakyan ng dalaga papuntang Davao. Gusto niya kasing makarating kaagad doon at makita si Anthony. Pinakausapan pa ng babae ang mga magulang na ilihim kay Pen ang paghingi niya ng tulong sa mga ito. Anthony? Iho? Can you explain this to me? Nagtatakang tanong ni Amelia sa anak. Pinaglipat-lipat nito ang paningin kay Pia at Anthony. Hi po, Mom! Pasensya na po at mukhang nabigla ko kayo. Walang hiya-hiyang sabi ni Pia sa ginang. Ako nga po pala si Pia Sarmiento, and I'm your son's girlfriend. Nakangiting pakilala ni Pia. Pumasok na siya ng kusa sa loob ng bakuran ng pamilya Kardinal at hindi na hinintay pa ang katulong na bumalik para papasukin siya. What? Did I heard it right? Girlfriend ka ng anak ko, iha? Joke lang po yung girlfriend.
Soon-to-be girlfriend lang po pala. Excited lang ako masyado at nagpa-practice pa lang po. Pero I'm looking forward na sasagutin ako ng anak nyo. Ikaw ang nanliligaw sa anak ko? Tila naaaliw na tanong ng ginang sa kanya. Yes po. Galing po akong Manila at agad akong nagpahatid dito sa Davao nang malaman kong nandito si Anthony. I'm sorry po kung wala akong pasabi na pupunta ako rito ngayon. Surprise ko po yun sa my loves ko. Wala yun, iha. Nabigla nga lang ako nang makita kita at hinahanap mo ang anak ko. Pero, sigurado ka ba na ikaw ang nanliligaw sa anak ko? Did you already saw his eyes po? Yes, I do. And I love it. I love them, Mommy. I also kissed your son last night as his punishment for not following our deal. Talaga? Hindi ka takot sa kanya at hinalikan mo pa siya? Why should I get scared? Wala naman pong nakakatakot sa mga mata niya. Siguro po, kung parehong kulay pula ang mga mata niya, baka matakot po ako't isipin na adik siya o vampira. Biro ni Pia sa ina ni Anthony. Mahina namang natawa ang ginang. Aliw na aliw sa bisita. You're so funny, iha. I like you. Teka lang, may matutuluyan ka ba dito sa Davao? Wala po eh. At kakapalan ko na po ang mukha ko, Mommy. Can I stay here po muna? Kahit share po kami ng anak niyo sa room, okay na okay sa akin. Pakiusap ni Pia sa ginang. Of course, welcome ang suitor ng anak ko sa bahay namin. Pero wag muna kayo magtatabi, okay? Saka na kapag kasal na kayo. Wait here, ipapahanda ko muna ang guest room for you. Thank you po, Mommy. I love you na po agad as my mother-in-law. Ay nako, iha. I like you na talaga. Nakakatuwa kang maging anak. And I love to hear you calling me Mommy. Kaya nga po, todo na to. By the way, Mom, you can call me daughter-in-law kung gusto niyo pong i-advance na. Bibong pahayag ni Pia sa ginang na ikinatawa ng huli. Nag-approve sign pa si Amelia kay Pia bago umalis. Si Anthony naman ang hinarap ni Pia. What are you doing here? Malamig ang boses na tanong ni Anthony kay Pia. I'm here for you. Katulad nga ng narinig mo kanina, ay nandito ako para manligaw sa'yo, Anthony. At nakalimutan mo na ba? Nakita ko kagabi ang mga mata mo kaya alipin mo na ako ngayon. Binabawi ko na nga ang sinabi ko kagabi sa'yo na magiging alipin kita kapag nakita mo ang mga mata ko, di ba? Makakaalis ka na, Pia. Ipinulupot ni Pia ang kanyang mga braso sa batok ni Anthony at hinalikan ito sa labi. Iginalaw ni Pia ang kanyang labi para damhin ang init ng labi ni Anthony. Hindi gumalaw si Anthony sa kinatatayuan at parang natuod lang ito. Mabilis na inilayo ni Pia ang sarili sa binata. Sa susunod na tatawagin mo pa akong Pia, hindi lang ganitong halik ang ipapadama ko sa'yo. Remember, may usapan tayo kagabi, di ba? Pero ayos lang kung lagi mong kakalimutan. Hindi naman ako magsasawa na halikan ka. Pai. Yes, my loves? My loves? Kunot ang noong gagad ni Anthony. Don't call me that, okay? At bakit naman? Just don't call me that. Okay, sweet. I will call you sweet. Then call me Pai. We are sweet pie couple. What a brilliant idea! Pai, are you really serious? Saan? Na manligaw sa'yo? O pagiging alipin mo? Tumikhim si Anthony at inayos ang sunglasses na suot. Both. Kakakilala mo pa lang sa akin. You don't know me yet. Ayaw ko lang na masaktan ka, Pai. Kaya kung maaari, hanggat maaga pa, ay layuan mo na ako. Hayaan mo kong makilala ka, Anthony. Please? Seryosong pakiusap ni Pia kay Anthony. Isang buntong hininga lang ang isinagot ni Anthony kay Pia. Anong sagot naman kaya ang buntong hininga mo? Is it a yes or a no? Fine. Ang kulit mo kasi. Pero sana, wag mo akong paasahin, Pai. It will never happen. Sagot ni Pia at nginitian si Anthony. Isang linggo ang lumipas at masayang-masaya si Pia kasama si Anthony at ang pamilya nito. Malayo ang mga ito sa pamilyang meron siya. Katulad ngayon, namimitas na naman si Pia ng mga bulaklak para ibigay kay Anthony. Tinotoo ni Pia ang sinabi niyang liligawan niya si Anthony.
She's serious na mapasagot ito. Hi, sweet! White daisy for you! Nakangiti na bati ni Pia kay Anthony na nasa kusina at umiinom ng kape. Kasama rin ito ang mga magulang nito na panay lang ang ngiti sa kanilang dalawa. Kitang-kita naman ni Pia ang pamumula ng mukha ni Anthony. Pero hindi niya yun binigyan ng pansin. Umupo siya sa tabi ni Anthony. Tinanggap naman ito ang bulaklak na bigay niya. Thanks. Nauutal na pasasalamat ni Anthony sa kanya. Welcome! Anyway, may gagawin ka ba ngayon? I want to ask you for a date. Okay lang ba? A date? Yes, a date. Sabi ni Ma'am may magagandang lugar raw rito. Pwede tayo mag-date sa park, mag-picnic, o pwede rin tayong manood ng sine sa mall. Ano sa tingin mo? I'm sorry pero ayoko sa mga mataong lugar, Pai. Dito na lang ako sa bahay. Excuse me. May bahid na lungkot sa boses na paalam ni Anthony. Napatitig na lang si Pia sa likuran nito. Nalulungkot din siya kapag nakikita niyang nalulungkot si Anthony. Bumuga siya ng hangin. Iha, pagpasensyahan mo ng anak namin. Ganon talaga siya. Ilag sa mga tao. Alam mo naman kung bakit hindi ba? Sana, habaan mo pa ang pasensya mo para sa kanya. May naisip po ako. May property po ba kayo rito o may private resort kaya na pwedeng rentahan for 1 week? Gusto kong makasama si Anthony at makilala pa siya. I want him to free himself for me. Hindi yung hanggang ngayon tinatago niya pa rin ang kanyang sarili sa lahat. Iha, nagkaroon na siya ng trauma kaya hindi ko masisisi ang anak ko na itagaw ang kanyang mga mata sa lahat. Kung tanggap natin ang pagkakaroon niya ng magkaibang kulay ng mga mata, hindi sa iba. Bakit po ba magkaiba ang kulay ng mga mata niya? It's hereditary. Nakuha niya yon sa side ng kanyang ama. His great-grandfather has the same eyes like his. It's called heterochromia. Kita mo naman, ang daddy niya ay half American and half Italian. Ah, kaya po pala. Don't worry po at ako pong bahala sa anak niyo. Soon, ipapakita at ipagmamalaki niya rin sa buong mundo ang kanyang magandang mga mata. Sana nga, Iha. May private resort kami sa Samal Island. Pwede kayong magbakasyon doon ng anak ko. Talaga po? Yes! Pwede niyo po bang ipahanda ang resort niyo for us? Gusto ko po sana pagdating namin ay kumpleto na ang groceries doon. I will cook for him every day, kagaya nga ng kasabihan, the way to a man's heart is through his stomach. At syempre po, ipagpapatuloy ko pa rin ang paniligaw ko sa kanya. Sige, ako nang bahala. Bukas, pwede na kayo magpunta sa Samal Island. I hope na mag-enjoy kayo roon. Sigurado po yan, Mommy. Nakangiting wika ni Pia sa ginang. Ang dami niyang gustong gawin pagdating nila sa Samal Island. Excited na tuloy siya. Malalim na ang gabi at hindi makatulog si Anthony. Kaya naisipan nitong lumabas ng silid. Nagulat ito nang makita si Pia sa labas. Pai, anong ginagawa mo rito sa labas ng silid ko? Kunot ang noong tanong ni Anthony kay Pia. Hinihintay talaga kitang lumabas. Hindi ka pa kasi kumakain eh. Nagdadalawang isip naman akong katukin ka dahil baka tulog ka pa. Kaya hinintay mo na lang ako rito sa labas ng pintuan. Paano kung tulog na nga ako? Isang beses na tumango si Pia. Dahil walang suot na salamin si Anthony, kaya kitang-kita niya ang magkaibang kulay ng mga mata ni Anthony. Marahang hinaplos ni Pia ang pisngi nito. Titig na titig siya sa mga mata ng binata. You really have a beautiful eyes. Huwag mong itago ang mga mata mo, Anthony. Mahinang wika ni Pia dito. Hinawakan ni Anthony ang kanyang kamay na siyang marahang humahaplos sa pisngi nito. I don't have beautiful eyes. These eyes are cursed. Huwag mong sabihin yan, sweet. Hindi yan sumpa. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Wala kang alam sa pinagdaanan ko nang dahil sa mga matang to. Oo, alam ko. Wala akong alam kung anong naging buhay mo dahil sa magkaibang kulay ng mga mata mo. Pero, can't you move on? Ilan bang nagsabi na pangit ang ganyang mga mata? Ilan bang nanakit sa'yo? Pero kahit ilan pa sila, nandito naman kami, ang pamilya mo. We are here for you. We love you. Nagulat din si Pia sa mga sinabi niya, pero hindi niya yun binawi.
Nagulat din si Anthony sa narinig mula kay Pia. Sandali silang natahimik na tila ba pinoproseso sa utak nila ang salitang pagmamahal. What did you say? Did I heard you right? Nauutal na tanong ni Anthony kay Pia. Yes, you heard me. I love you, Anthony. Siguro nga naging mabilis lang ang lahat, pero yun ang nararamdaman ko para sa'yo. Akala mo ba'y kalokohan lang kaya ako sunod ng sunod sa'yo? Seryoso ako sa'yo, Anthony. Hindi ko alam kung anong sasabihin, Pai. I'm still confused. Huwag mo munang isipin ang sinabi ko. Let's go. Ipaghahain kita ng pagkain mo. Alam kong gutom ka na. Hinila ni Pia si Anthony papunta sa kusina at doon ay pinagsilbihan niya si Anthony. Masayang-masaya ang binata, pero hindi nito ipinakita kay Pia. Ayaw nitong umasa at masaktan sa pangalawang pagkakataon. Kinabukasan, katulad ng gustong mangyari ni Pia, ay nakahanda na ang private resort na pagmamay-ari ng mga magulang ni Anthony para sa one-week vacation nilang dalawa ng binata. Nasa beranda si Anthony at umiinom ng kape. Hi, sweet! Bati ni Pia sa binata. Lumingon sa kanya si Anthony. May suot itong sunglasses. Lumapit si Pia dito at mabilis na tinanggal ang sunglasses nito. Pia! Agad na sinelyuhan ni Pia ang labi ni Anthony. Hindi ba't sabi ko, isang Pia, isang halik? Mukhang sinasadya mo yatang tawagin ako sa pangalan ko para panayang halik ko sa'yo no? Ibalik mo sa akin ang salamin ko. Nope. Tayo lang dalawa naman na nandito sa veranda Wala ka namang ginagawang masama para itago ang mga mata mo. Huwag mo na akong bilugin pa, Pai. Hindi kita binibilog Ikaw lang talaga tong ayaw maniwala at walang kumpiyansa sa sarili. Nagkaroon na ako ng kumpiyansa dati pa. Pero nung saktan ako ng babaeng mahal ko, nawala lahat ng kumpiyansa ko sa sarili. Kumirot ang puso ni Pia dahil sa sinabi ni Anthony. May konting selos siyang nararamdaman para sa babaeng dati nitong minahal. Tumikim si Pia at inabot kay Anthony ang sunglasses nito na agad namang kinuha ng huli. Mahal mo pa ba siya? Kaya ba, hindi mo magawang buksan ang puso mo para sa akin dahil sa kanya? Hindi magawang tingnan ni Pia si Anthony. Natatakot siya sa pwede nitong isagot. Hindi nagsalita si Anthony at mas lalaw na kumpirma ni Pia na may nararamdaman pa nga ito sa dating kasintahan. Anthony, hindi kita pipilitin na sagutin ako sa tanong ko. At wala akong karapatan na pigilan ang puso mong mahalin ang dati mong kasintahan. Pero sana, makapag-move on ka na. Gusto sana kitang yayain sa private resort niyo sa Samal Island. Pero, wag na lang muna siguro. Sige, maiwan na kita. Paalam ni Pia. Hindi man lang siya makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Anthony. Ayaw niya kasing makita nitong nasasaktan siya. Pai, hindi ko na siya mahal. Mahinang sabi ni Anthony. Natigilan sa pagakbang si Pia at mabilis na nilingon ng binata. Anong sabi mo? I don't love her anymore. Matagal na siyang kinalimutan ng puso at isip ko. May nagmamay-ari ng iba sa puso ko. Sino? Ikaw. Ha? Lumapit si Anthony kay Pia at hinapit nito sa baywang ang dalaga. At muli na namang nahulog si Pia sa magagandang mata ni Anthony habang nakatitig siya roon. Ikaw na ngayon ang may hawak ng puso ko, Pai. Sinusuko ko na ang sarili ko sa'yo. Kaya sana, ay pag-ingatan mo ito. Isang malapad na ngiti ang namutawi sa labi ni Pia. Agad niyang niyakap si Anthony. Salamat, sweet. At pinasok mo rin ako sa puso mo sa wakas. Napakasaya ko. Salamat. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Pai. Dahil tinanggap mo kung sino at ano ako. Hindi man ako perpektong lalaki, pero ipinakita mo sa akin kung gaano ako kahalaga sa iyo. Thank you for that. So, ibig bang sabihin tuloy na ang one-week vacation natin sa private resort ng mami mo? Yup. Gusto rin kitang masolo. Uy, loko ka May plano ka Bakit? Diba gusto mo dating matulog sa kwarto ko? Loko, biro ko lang yun. Pakasalan mo muna ako bago yung nasa isip mo, no?
Pero sa totoo lang ay gusto rin kitang masolo, Anthony. Kaya mag-impake ka na at aalis na tayo. Bilis na! Excited na wika ni Pia. Hinila pa niya ang kamay nito na siyang ikinatawa lang ni Anthony. Mabilis lang na nakarating sina Pia at Anthony sa private resort ng mga magulang ng binata. Wow! Ang ganda naman dito, para tayong nasa paraiso. Masayang bulalas ni Pia nang makita ang ganda ng Samal Island. Mapuputing buhangin, preskong hangin na dumadampi sa kanyang balat, bughaw na kalangitan, malinaw na karagatan, at punong nagsasayaw ang makikita sa buong paligid. Yes, this place is like a paradise. Nakangiti na komento ni Anthony. Hinarap ni Pia ang binata. Nakasuot ito ng sunglasses kagaya niya. Tinanggal ni Pia ang kanyang suot na sunglasses at inabot niya ang suot na sunglasses ni Anthony para tanggalin din niyon. Dahil nandito tayo sa isla at tayong dalawa lang nga narito, kailangan wala kang suot na sunglasses palagi. I will punish you kapag nakita kitang nagsuot nito, understand? Bili ni Pia rito. Napabuntong hininga naman si Anthony sa sinabi ni Pia. You're the boss. Nakangiti naman ang sagot ng binata. Oh wait, may surprise pala ako sa iyo mamayang gabi. Ano namang surprise yan? Secret, hindi na yun magiging surprise kapag sinabi ko sa iyo. Ikaw ang masusunod kamahalan. Anyway, gumawa tayo mamayang gabi ng bonfire, gusto mo ba? Sige, tapos maglaro tayo ng truth or dare. Game? Game. Let's go na sa loob. Magpahinga na muna tayo. Aya ni Anthony kay Pia. Tara, mamaya ipagluluto kita. Anong gusto mo? Kahit ano, basta ikaw ang magluluto. Kakainin ko naman lahat eh. Masarap ba talaga ang mga luto ko? Yep. Antonia told me that you're one of the best chef. Kaya sino ako para sabing hindi masarap ang luto mo? Remember nung unang beses mo kong dinalhan ng pagkain sa office ko? Naubos ko lahat. Simot na simot pa nga eh. Ganon kasarap ang luto mo. Ay, kinilig naman ako sa sinabi mo. Puring-puri talaga ako ah. Thanks for appreciating my effort. You're welcome, Pai. Nakangiti na wika ni Anthony sabay kindat sa kanya. Dahil sa kilig ay mahinang hinampas ni Pia sa braso si Anthony. Pinakikilig mo talaga ako. Ang sarap sa pandinig na tinatawag mo kong Pai ngayon. Mas feel ko ngayon kaysa dati. Bakit nagustuhan mong pagtawag ko sa'yo ng Pai? Dahil sa'yo ko lang naramdaman ang pagiging espesyal ko nang tawagin mo kong Pai. Bakit? Wala ka bang pamilya? Meron naman. I have my mom and dad with me, as well as my half-brother. Pero parang wala rin akong pamilya na matatawag. My parents are busy with their business. Tapos si kuya naman napaka-stricto pagdating sa akin. He wants me to be perfect as him. Kaya umalis ako ng bahay namin. Pinipilit niya rin akong ipakasal sa anak ng business partner niya. At umayaw ako. I have my own life. Hindi nila ako dapat nadiktahan. Kaya ba nag-apply ka bilang personal cook? Dahil gusto mong takasan ng kapatid mo? Yes. At masaya ako dahil nakilala kita. I met you. The man that hides his beautiful eyes in the whole world. And I'm lucky to have you, Anthony. Seryoso ang boses na pahayag ni Pia sa binata. Dagniningning ang mga mata ni Anthony habang nakikipagtitigan kay Pia. Hindi pa kita sinasagot. Pabirong wika ni Anthony sa dalaga. Biglang napasimangot si Pia dahil sa hiya ng pamabara sa kanya ni Anthony. Kaya mabilis siyang tumakbo papasok sa silid na inuukupan niya. Doon ay isinubsob ni Pia ang kanyang mukha sa unan sabay tili. Hiyang-hiya sa sarili. Sunod-sunod na katok ang narinig niya mula sa labas ng kanyang silid, ngunit hindi siya bumangon para pagbuksan si Anthony. Nahihiya pa rin siya. Masyado yata siyang straightforward sa nararamdaman niya para kay Anthony. Pai! I love you! Malakas na sigaw ni Anthony kay Pia. Natigilan si Pia sa narinig. Parang tumigil ang kanyang mundo dahil sa sinabi ni Anthony. Ang hiyang nararamdaman niya kanina ay biglang napalitan ng mabilis na pagtambol ng kanyang puso. Mahal niya ako! Mahal niya ako! Yes! Patiling wika ni Pia at mas isinubsob pa ang mukha sa unan para pigilan ang kilig na nararamdaman. Kinagabihan,
Imbis na magluto si Pia, ay napagkasunduan nilang mag-barbecue na lang habang nasa harapan ng bonfire. Mabilis na natapos ang niluluto nilang barbecue. Inilapag naman ni Pia at Anthony ang kanilang niluto sa picnic mat. Doon nila inilagay ang mga pagkain at utensils na gagamitin nila. Nakagawa na rin ng bonfire si Anthony. Magkatabing umupo sina Anthony at Pia sa maputing buhangin. Unang tumikhim si Pia at nahihiyang tiningnan ng binata. Truth or dare? Tanong ni Pia kay Anthony. Game ka ba sa larong yan, Pai? Oo naman. Ikaw, game ka ba? Always, Pai. So, sinong mauuna? Ikaw na munang una kong tatanungin. Truth or dare? Dare. Kiss me. Ang dali naman. Kiss me while singing careless whispers. Ngisi ni Pia sa binata. What? How can I kiss you while singing? It's your problem, not mine. Nakasimangot na ginawa ni Anthony ang sinabi niya. She enjoyed the kiss they shared. Okay, ikaw naman. Truth or dare? Tanong ni Anthony kay Pia. Titig na naman si Pia sa kakaibang kulay ng mga mata ni Anthony. Truth. Anong unang nagustuhan mo sa akin? Your eyes. It mesmerized me when I first saw your unique eyes. Talaga? Hindi ka natakot? Namamanghang tanong ni Anthony sa kanya. Natawa naman si Pia sa naging tanong nito. At bakit naman ako matatakot? You have a pair of beautiful eyes, Anthony. Hindi mo lang yun maramdaman kasi nasaktan ka na. Pero, ngayon ipapakita ko sa ex mo ang lalaking sinayang niya at hindi kita ibibigay sa kanya. Hindi mo kailangang gawin yun. I don't love her anymore. Ikaw lang ang mahalaga sa akin ngayon, Pai. Napangiti si Pia sa sinabi nito. Tumayo siya at may kinuha sa kanyang bulsa. Tiningnan ni Pia si Anthony sa mga mata. Anthony Cardinal, I am Pia Sarmiento. I want you to know how much I admire the different colors of your eyes. Hindi ko alam kung kailan o kung paano o kung saan ko unang naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Namulat na lang ako isang umaga na may gusto na ako sa'yo. At nang maglaon, ay mas lumawak pa ang nararamdaman ko para sa'yo. And this is love, Anthony. I love you. Can you accept me as your girlfriend? Nakangiting pahayag ni Pia kay Anthony. Yes, she's proposing to him now. Mahal niya ang binata and she is willing to announce in the whole wide world na mahal niya ito. Even if he's not a perfect man. Pinahid ni Anthony ang luha sa mga mata nito. He's happy. Super happy. Hindi akalain ng binata na darating ang panahon na may isang babae ang magmamahal din ng ganito. Akala nito ay habang buhay na itong magkukulong sa madilim na mundo. At habang buhay na itatago sa lahat ang magkaibang kulay ng mga mata. God, what did I do to deserve someone like you? Parang kailan lang gusto ko lang na mabuhay na mag-isa. Kasi walang komplikasyon. But you came. You came in perfect time, Pai. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. I'm so happy. So much happy to have you, Pai. I love you. I love you so much that I'm willing to be yours officially. Madamdaming wika ni Anthony kay Pia. Masaya namang isinuot ni Pia ang isang bracelet sa kamay ni Anthony. May naka-engrave na Pai sa bracelet. May ibinigay si Pia kay Anthony na box. Here, isuot mo to sa akin. Ang nakasulat naman dyan ay sweet. I'm your Pai and you are my sweet. Mabilis na isinuot ni Anthony ang bracelet sa kamay ni Pia. Are we official now? Nakangiti na tanong ni Pia kay Anthony. Malapad namang ngumiti si Anthony. What do you think? You are mine now, sweet. And you are mine, Pai. Mahigpit na nagyakapan ang dalawa. Puno ng pagmamahal at pag-asa ang kanilang puso. Pagkatapos ng isang linggong bakasyon sa Samal Island, ay bumalik na ang magkasintahan sa bahay ng mga magulang ni Anthony. Masayang ibinalita ng dalawa ang pagiging magkasintahan nila. Masayang-masaya naman ang mga magulang ni Anthony dahil sa wakas ay nakahanap na rin si Anthony ng babaeng magmamahal dito, babaeng tanggap na tanggap si Anthony ng buong buo.
Pai, after the wedding anniversary of my parents, babalik na tayo sa Manila. Kailangan na ako ng kumpanya ko. Wika ni Anthony habang yakap-yakap si Pai mula sa likuran nito. Sure sweet. Ako pa rin naman ang magiging personal cook/girlfriend mo, hindi ba? Oo naman. Maghahanap pa ba ako ng iba kung nandyan ka naman? Bakit parang pahugot niyang sinabi mo? Marunong ka na pala niyan? Anong akala mo sa akin? Wala sa trend? Noon, oo, para ka talagang wala sa trend. Parating tinatago at inalayo ang sarili sa ibang tao. I'm just glad that you've changed. You changed me, Pai. I love you. And I love you more, sweet. Sabi ni Pia sabay halik sa lalaking pinakamamahal niya. After the wedding anniversary of Anthony's parents, ay lumuwas na nga pabalik sa Maynila ang magkasintahan. Nawala na sa isipan ni Pia ang kanyang kapatid at mga magulang. Pagdating sa Maynila, ay unti-unti nang binago ni Anthony ang sarili. He is now ready na ipakita sa lahat ang mga mata niya. Pumasok ng maaga si Anthony sa kumpanya niya. Kapag hindi niya kasama si Pia, ay wala siyang lakas ng loob na ipakita sa lahat ang kanyang mga mata. Kaya gusto niyang nasa tabi niya si Pia para palakasin ang kanyang loob. Si Pia naman ay naghahanda na ng pagkain ni Anthony. Kanina pa niya naihanda ang mango float para gawing dessert nila ng nobyo. Ginataang hipon, sweet and sour at bistek ang lulutuin ko para sa aking mahal na nobyo. And for the side dish, tuna kimchi and egg roll na lang. Okay, simulan na ang pagluluto. Nakangiti si Pia habang inihahanda ang mga sahog para sa kanyang lulutuin. Pagmamahalang isa sa main ingredients niya sa kanyang mga niluluto. Gusto niyang maramdaman ni Anthony ang pagmamahal niya para rito. Pagkatapos ayusin ang niluto, ay nagtungo na siya sa office ng nobyo. Pangiti-ngiti si Pia habang papataas ng elevator. Mabilis siyang nakarating sa 14th floor kung nasaan ang opisina ni Anthony. Ngumiti lang siya nang makita ang sekretary ni Anthony. Thanks to her at hindi ito tinanggal ni Anthony. Hi sweet, I brought our lunch. Agad na bati ni Pia nang makita si Anthony na busy sa harapan ng laptop nito. Napangiti siya dahil wala itong sunglasses na suot. Agad na nag-angat ng paningin si Anthony. Pai, you're early. Nakangiting sabi ni Anthony kay Pia. May lakad kasi tayo. Gusto kong manood ng sine. Can we? Of course. Tatapusin ko lang ang trabaho ko at aalis agad tayo. That's great. And please, no sunglasses. Yes, Pai. Basta kasama kita. Lumalakas ang loob kong ipakita sa lahat ng kaibahan ko sa inyo. Sweet, hindi ka iba sa amin. You're not an alien. Your eyes are rare kind. A unique one. You should be proud of yourself. I know. Kaya nga lumalakas ang loob ko dahil sa'yo. Kumain na muna tayo. Ihahanda ko lang tong dala ko. Okay, Pai. Sagot ni Anthony sa nobya. After nilang mag-lunch ay magkahawak kamay na ang magkasintahan palabas ng building. Pareho silang may ngiti sa labi. Pia, is that you? Agad na napalingon si Pia nang marinig ang boses ng kanyang kapatid. Kuya, what are you doing here? Gulat na tanong ni Pia sa kapatid na si Pen. Tiningnan ni Pen ang lalaking kasama ng kapatid. Tumaas ang kilay nito at minisihan si Anthony. Ikaw ang dapat kong tanungin. At bakit mo kasama ang halimaw na yan? Are you out of your mind? Huwag mo siyang tawaging halimaw. He's not a monster. Baka ikaw pa nga ang bagay na tawaging halimaw dahil sa ugali mo. Let's go, sweet. Pia, let's go home. Naghihintay na sina mom and dad sa'yo sa bahay. They miss you. Really? They miss manipulating my life? Ganun ba, kuya? Ikaw, balak mo pa rin ba akong ipakasal sa taong hindi ko gusto? At anong gusto mong gawin? Ang sumama sa lalaking yan? Did you see his eyes? Magkaibang kulay na mga mata niya. He's like a monster. Gusto mo bang kutsain ka ng buong mundo dahil sa kanya? Shut up! You don't know anything, kuya. Kaya tumigil ka. Stop saying that he's a monster. At oo, handa akong kutsain ng buong mundo. Makasama ko lang ang lalaking mahal ko. Mahal? Ha? Wala nang salitang pagmamahal ngayon, Pia. Wake up! Love stories are just fairy tales. Pambata lang ang mga yan. Wes,
Kung para sa'yo ay pambata lang ang pagmamahal, ibahin mo ko. I am not you! Galit na wika ni Pia sa kapatid. Nakakaagaw na sila ng pansin sa ibang tao. Pinisil-pisil ni Anthony ang kamay ni Pia para pakalmahin siya. Nagulat si Pia nang hawakan siya sa kamay ng kanyang kapatid. Umuwi ka muna sa bahay, Pia. Let's go. Doon tayo mag-uusap. Matigas na pahayag ni Pen. No, hindi ako sasama sa'yo. Nagpumigla si Pia sa pagkakahawak ni Pen sa kanya. Pilit din siyang hinihila ni Anthony papalayo sa kapatid. Nang bitawan ni Pen ang kamay ni Pia, ay mabilis nitong sinuntok si Anthony sa muka, kaya nabitiwan nito ang pagkakahawak kay Pia. Mabilis na binuhat ni Pen na parang isang sako ng bigas at isinakay sa sasakyan nito. Nilak kaagad ni Pen ang sasakyan upang hindi makalabas ang kapatid. Sinigawan ni Pen si Anthony at galit na dinuro sa may bintana ng kotse. You won't see my sister anymore. Mas bagay siya sa mga normal na tao, hindi sa isang halimaw na katulad mo. I am not a monster. Nang gagalaiting wika ni Anthony. Tumawa lang naman si Pen. I won't let my sister to be with you again. Kaya kalimutan mo na siya. Pagkatapos yung sabihin ni Pen, ay mabilis na nitong pinaharurot ang sasakyan. Wala itong pakailam kahit na nagwawala si Pia sa loob ng kotse nito. Mabilis na lumipas ang mga araw at 2 weeks nang hindi nakikita ni Anthony si Pia. Mababaliw na siya sa pag-aalala para sa kasintahan. Nasa office siya ngayon at nagtatrabaho. Pero ang isipan niya ay lumilipad kay Pia. Nagulat pa si Anthony nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita nga ang pinsang si Antonia ang tumatawag, ay mabilis niya yung sinagot. Antonia, napatawag ka. Agad niyang tanong sa pinsan. Did you see the news? Parang nagmamadali ang boses na tanong ni Antonia sa kanya. News? Anong balita? News about Pia's upcoming wedding. Didn't you read it? Biglang natahimik si Anthony. Parang piniga ang kanyang puso dahil sa nalaman niyang balita. I don't know about the news. Kailan mo nalaman? Ngayon lang din. And it's confirmed. I'm sorry, Kuya Anthony. I'm so sorry. Hey, bakit ka ba nagsasorry sa akin? Wala ka namang kasalanan. No, may kasalanan ako. Alam kong ako ang dahilan ko bakit ka nasasaktan ngayon. Kung hindi ko pinakilala si Pia sa'yo, sana tahimik ang buhay mo ngayon at hindi ka nasasaktan ng ganito. You're wrong. Nagpapasalamat nga ako sa'yo. Dahil sa'yo, nakilala ko si Pia. She changed me. At kung hindi man kami ang tinadhana para sa isa't isa, ay malagod ko yung tatanggapin. Kuya! Sige na, marami pa akong gagawin. Nang mawala sa linya ang kanyang pinsan, ay sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata ni Anthony. Nakayuko siya habang patuloy sa mahinang pag-iyak. Mukhang iyon ang pinakamatinding sakit na nararamdaman niya. And it hurts so bad. Habang si Pia naman ay galit na tinitingnan ng kapatid. How dare you to do that kind of stunt, Kuya Pen? Galit niyang sigaw sa kapatid. Ginawa ko yun para tuluyan ka ng layuan ng lalaking yun. It's not good for you, Pia. Hindi ikaw ang magde-decide sa buhay ko. And from now on, pinuputol ko na ang pagiging kasapi ng pamilyang to. Puro kayo diktador! Nalaman niya na ang parents niya nagsabi kay Pen kung nasaan siya. Napilitan siyang sabihin sa mga magulang kung nasaan siya noong humiram siya sa mga ito ng private chopper para puntahan si Anthony sa Davao. Nangako ang mga ito na hindi magsusumbong kay Pen, ngunit nagkamali siya na naniwala sa mga magulang. You can't do that, Pia. Yes, I can. Nasa legal na akong edad. Hindi na ako isang 3 years old para maging puppet mo. At hindi kita magulang para lang ipaalala ko sa'yo. Kaya pwede ba, huwag kang umasta na si Daddy. Mas mahigpit ka pa sa kanya. Tinalikuran ni Pia ang kanyang kapatid. Pia, come back here! I will never come back here. This is not my home. Anthony is my home. Tuluyan nang umalis si Pia sa bahay nila. 2 linggo rin siyang kinulong ng kapatid sa bahay nila. Kung hindi pa niya ito tinakot na idedemanda niya ito, ay hindi pa siya nito pakakawalan. Tinawagan ni Pia ang matalik niyang kaibigan na si Antonia. Sinagot naman ito ang tawag niya.
How dare you hurt Kuya Anthony, Pia? Di ba sabi ko sa'yo, wag mo siyang sasaktan? Galit na sigaw ni Antonia sa kanya sa kabilang linya. I'm sorry, pero hindi totoo na ikakasal na ako, Antonia. What? It's all fake news. Si Kuya pa na nagpakalat ng maling impormasyon na yun. And now, I need your help. Anong tulong? I want to be with your cousin forever. Magpo-propose na ako sa kanya. And I need your help. Sige, go! Anong tulong ba? Gusto kong i-live broadcast ang proposal ko. Gusto kong malaman ng buong mundo kung gaano ko kamahal ang pinsan mo. Sige, noted. Ako nang bahala. Kailan ka magpo-propose? Mamayang gabi, sa PPS Theater Center. Copy. I will call you later, okay? Okay. Salamat, Antonia. Napangiti si Pia sa magiging plano niya para sa proposal niya kay Anthony. Gustong uminom ni Anthony dahil sa sakit na nararamdaman. Pero tinawagan siya ni Antonia at pinapupunta siya sa PPS Theater. Importante raw kaya naman ay umuo siya sa pinsan niya. It's past 6 in the evening. Hindi naman kalayuan ang PPS Theater mula sa kanyang opisina, kaya dumating siya doon ng 6:45 ng gabi. Kuya, I'm here! Tawag ni Antonia sa kanya. Anong problema, Kas? Agad na tanong ni Anthony sa pinsan. Pumunta ka sa may stage. May naghihintay sa'yo ron. And good luck! Nakangiting wika ni Antonia sa kanya. Kahit naguguluhan, ay sinunod pa rin ni Anthony ang sinabi nito. Nagtungo siya sa stage. Dim light lamang ang ilaw doon. May malaki ring kulay puti sa wall. Hindi maintindihan ni Anthony ang bumalot na kaba sa kanyang puso. Nang makarating siya sa gitna ng stage, ay may spotlight kaagad na tumutok sa kanya. Mabuti na lang at nakasuot siya ng sunglasses. Napalingon siya nang marinig ang boses ng babaeng mahal niya. My sweet, my love, and my life. Hindi ko alam kung saan nagsimulang tumibok ang puso ko para sa'yo. But one thing is for sure. I love you no matter what happened. At palagi akong gagawa ng paraan makasama ka lamang. Lumapit si Pia kay Anthony at tinanggal nito ang salamin ni Anthony. Hindi mo kailangan na itago ang mga mata mo sa lahat, sweet. Siguro, kapag nakita nila ang magkaibang kulay ng mga mata mo, some of them will judge you. But who cares? Bigay yan ng Diyos. Wala silang karapatan na husgahan ka. Kapag hinusgahan ka nila, para na rin nilang hinusgahan ng Diyos. So be yourself. Face your fears. Nandito lang ako at ang pamilya mo na nagmamahal sa'yo. Hindi ka man nila kayang tanggapin. Nandito naman kami. Tanggap ka namin ng buong buo. Tanggap kita ng buong puso. I love you so much, Anthony Cardinal. The man that I want to spend the rest of my life with. Lumuhod si Pia sa harapan ni Anthony. Wala siyang pakailam kahit pahusgahan siya ng lahat dahil siya ang nagpo-propose sa lalaki. Ang mahalaga ay makasal sila ni Anthony. Nakanganga si Anthony habang nakatingin kay Pia na nakaluhod sa harap nito. What are you doing, Pai? Proposing. But I should be the one who's doing that, sweetheart. Pabulong na tanong ni Anthony sa kanya. I don't care, and I can't wait you. So Anthony Cardinal, will you accept my proposal to be your wife and partner for the rest of our lives? Tanong ni Pia kay Anthony. Sandaling hindi nakapagsalita si Anthony. Hanggang sa tumulo ang luha sa mga mata nito at sunod-sunod na tumango. Yes, yes, I will marry you, my Pai. I love you so much. Sigaw ni Anthony at mahigpit na niyakap si Pia. Bigla namang sumabog ang confetti at bumukas ang mga ilaw. Gulat na gulat si Anthony dahil live broadcast pala ang proposal ni Pia. Magtatanong pa sana ito nang mahigpit itong yakapin ni Pia. Bigla ring naglabasan ang mga magulang ni Anthony at mga pinsan kasama si Antonia. Ipagsisigawan ko sa buong mundo kung gaano kita kamahal, Anthony. I love you, and I love you forever. Tandaan mo yan. Kayang-kaya din kitang ipaglaban sa lahat. Mahal na mahal din kita, Pai. Pangako na hindi ako mahihiyang ipakita sa lahat ng mga tao ang mga mata ko. Lalo na pagkasama kita.
Ipaglalaban din kita, Pai. And thank you for loving me. Kahit ganito ang mga mata ko. Salamat dahil bumalik ka. Malapit na akong mabaliw kakaisip sa'yo. Napangiti si Pia at ilang sandali pa ay naglapat na ang mga labi nilang dalawa. Pagkatapos ay nagyakapan sila ng mahigpit. Makalipas ang ilang buwan ay kinasal na nga sina Pia at Anthony. Isang beach wedding ang kasal nila kasama ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Tanggap na rin ang mga magulang ni Pia, maging ni Pen si Anthony. Hindi rin natiis ang mga ito na hindi suportahan kung saan masaya si Pia. Naging masaya ang pagkasama ng mag-asawa, lalo na at tuluyan ng nagbago si Anthony. Hindi na ito takot na ipakita ang kaibahan nito sa lahat. Dahil din madalas na itong lumalabas na walang sunglasses, nagkaroon sila ng mga kakilala na may pareho ng kondisyon ni Anthony ang mga mata. Kahit masaya sila, marami rin silang pinagdaan ng mag-asawa. Lalo pa at dumaan din sila sa adjustment habang kinikilala palalo nilang isa't isa. Dahil nga maigsi lamang ang naging panahon nila mula nung magkakilala sila hanggang maikasal. Minsan ay nagkakantampuhan din sila. Ngunit naniniwala silang mag-asawa na lahat ng problema ay nalulusutan kapag nagmamahalan. At walang kahit anong kapansanan ang makakahadlang sa dalawang pusong nagmamahalan. Kaya naman pati ang adjustment sa ugali ng isa't isa ay mabilis din nilang nalampasan at natutuhang sakyan at pakibagayan. Sa kanilang first wedding anniversary, ay nalaman nila na buntis na si Pia. Masaya sila, ngunit minsan ay nangangamba si Anthony na baka manahin na magiging anak nila ang kondisyon ng mga mata nito. Palagi namang kinokontra ni Pia ang pangamba ng mister niya. Palagi niyang sinasabi dito na kahit ano pa ang kalabasan ng mata ng magiging anak nila, buong-buo pa rin nilang tatanggapin at mamahalin ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Sa awa naman ng Diyos, ay pinanganak ni Pia na normal ang panganay nilang babae. Gayon din ang mga sumunod nilang mga anak. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat ni Anthony na walang nagmana dito sa kanilang mga anak. The end. Kung nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching and listening. See you on our next story. Ingat and God bless.